Muli ay isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig. So muli po ay salamat sa Panginoon at tayo po ay binigyan niya ng pribilehyo upang makapag-aral muli ng kanya pong mga salita. So ngayong gabi po ay tayo po ay muling magpapatuloy dun sa ating pinag-aaralan noong nakaraang Monday. So ngayon ay yun po uling ating pag-aaralan ay paglagong buhay espiritual, mga minamahal. Kaya patuloy po kayong sumubaybay at baka po ay makatulong ito pong ating pinag-aaralan sa inyo pong paglagong buhay espiritual. So ngayong gabi akan muling babasahin yung ating pag-aaralan. At ang pag-aaralan pa rin po natin ay nasa Psalms 51 pa rin yun pong buhay ni Haring David, nung siya po yung nagkasala. Kaya maganda pong pag-aaralan natin to dahil maganda pong makita. Dahil sa atin po, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano na bubuhay dito sa mundo, hindi humaring hindi tayo magkakasala. Kaya ito pong tagpo ng Psalms 51, nung si Haring David po ay nagkasala, maganda po yung kanya pong respond. Nung siya po yung nagkasala, bagaman nagkasala, negatibo, pero yung kanya pong respond, nung siya po'y muling sinaway ng Diyos, kinausap ng Diyos, yun po yung kanyang respond, at yun po muli ang ating pag-aaralan, atin pong itutuloy, to be continue, at i-continue po uli natin ngayong gabi, yung ating pag-aaralan. So tayo po muna ay manalangin. Bago po lahat, tayo muna ay babasa ng isang talata, yun pong muli, verse 1, sabi ng talata, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. So, tayo pong lahat ay manalangin, tayo po'y pumikit. Aming Diyos, muli, salamat po sa biyayang ito, na kami po ay inyo pong binigyan muli ng pribilehyo upang makapag-aral muli ng inyo pong salita. Nawa po pa ng Diyos, samahan niyo po kami muli ngayong gabi. Ako po muli na inyong lingkod ay humihingi ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong mga kasulatan. Nawa o Diyos, Banal Espiritu, kayo po ang mangusap sa makikinig, abutin niyo po ang kanila pong pangangailangan at nawa po ng Diyos ay makapagpatuloy po sila sa paglilingkuran sa inyong Panginoon Diyos. Maging ako po na inyong labang lingkod, patuloy niyo pong kahahabagan. At yung gabi po pa ng Diyos ay patuloy niyo po kaming samahan sa muling pag-aaral namin ng inyong pong salita. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang mayamang mangusap sa bawat isang makikinig ngayong gabi. At pagpalain niyo po nawa, ako po yung muling ilagay ninyo sa inyong likuran, kayo po muli ang magsalita sa gabing ito. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaralan, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So yun po, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Tayo pong muli ay mag-aaral ng paglagong buhay espiritual. At maganda ho natin pag-aralan ito upang tayo po ay hindi po kumbaga sa halaman ay bansot. Yung pong hindi po lumalago sa buhay pananampalataya. Nakakainip or nakaya po ang isang mananampalataya ay kumbaga po ay nanghihina, isang aspeto ng ang panghihina, yung para bagang walang nangyayari sa iyong buhay espiritual. So, para tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkuran sa Diyos at para may mangyari sa ating buhay espiritual, tayo po ay manalangin. Kaya nga yung ating topic, paglagong buhay espiritual, open and close parenthesis, prayer. Yun pa rin po yung ating pag-aaralan ngayon, to be continue ngayon. Continue. Ating i-continue. Nung nakaraan ay tapos na yung discuss at meron pa po yung kasunod. I-continue po natin ngayon. So yung pong ating napag-aralan, sabi nga, ng ating napag-aralan nung nakaraang linggo, to develop our humility to God, harmony to God, happiness to God, honesty to God, hunger to God, and number 6, yung pong high view to God. Yun po yung nawa ay, kaya tayo po ay inuutusan ng Diyos
na manalangin upang tayo po sa buhay espiritual, yung atin pong humility sa Diyos. Dahil alam niyo po, nagsisimula po ang pagbagsak sa pagmamataas. Ano po? At alam niyo po, pag tayo po ay babad sa presensya ng Diyos, hindi malaki ang porsyento at malaki ang posibilidad na hindi tayo magmataas dahil nakikita natin ang Diyos sa ating buhay kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Nakikita natin ang Diyos kung sino siya at nakikita natin ang ating sarili sa kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ano? Kaya yung prayer po effective. Napaka-effective po ng prayer upang tayo po ay makapagpatuloy at lumago sa ating buhay spiritual. Yung ang tinuturo po niyan ay humility, kababaan. Pandalawa yung harmony. Siyempre, pag ikaw ay lagi nakikipag-usap sa Diyos, malaki ang porsyento na ikaw ay katono ng Diyos. Tingnan niyo po, pagka ang iyong kaulayaw lagi magbabarek, katono ka ng magbabarek. Pagka ang kaulayaw mo lagi magsisiyabo, katono ka ng magsisiyabo. Yun yung kanyang ginagawa mo rin. So pag tayo po nananalangin sa Diyos, kung ano yung gustong gawin, kalooban ng Diyos, yun po yung ating ginagawa at tayo po yung katono ng Diyos. Nasa harmony tayo ng Diyos. Yung kumbaga po ay, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung ating ginagawa, mga minamahal. Kaya kung gusto niyo pong lumago, pray. Pray every day as you grow. At yung kagalakan, alam niyo po, pag kayo babad sa presensya ng Diyos, kayo po yung kagalakan, yung kagalakan ay namumutawi sa inyo, mga minamahal. Dahil sabi nga ng talata, Psalms chapter 16 verse 11, in thy presence, hindi ho kay Inday nga, sabi ko nga nakaraan, hindi ho yung kay Inday. Pagka binigo ni Inday, hindi ho masaya. Yung pong in thy presence, yung po sa Diyos. In thy presence is the fullness of joy. Nasaan yung kagalakan? Nasa Diyos. Ay paano natin yun kumbaga po ay maaabot? Pag tayo po yung nananalangin, doon po tayo binibigyan ng Diyos ng kagalakan. At yun po yung ating pinag-aralan, yung katapatan natin sa Diyos. Imposible po yung honesty natin sa Diyos. Imposible naman po na tayo nananalangin sa Diyos ay tayo hipokrito pa rin. Hipokrito pa rin. Yung kumbaga po ay hindi pa rin totoo. Ay niluluko mo na yan sa sarili mo. Pagka ikaw ay nananalangin sa Diyos na sinungaling ka pa rin. Niluluko na natin yung ating sarili. Dahil wala namang hindi alam ang Diyos. Sabi nga ng talata, yung nalalaman na pag-iisip sa malayo. So, alam ng Diyos yung ating iniisip. Sabi nga ng talata, wala pa ang salita sa aking bibig, ngunit narito o Panginoon, natatalastas mo ng buo. So, alam ng Diyos lahat. He is all-knowing God, omniscient God. Hindi natin siya mapapagtaguan. Kaya, nade-develop yung ating honest, yung ating katapatan sa Diyos. At syempre, pagka ikaw laging tapat, masarap mabuhay pagka lagi kang tapat, nagtatapat sa Diyos. Wala. Kaya nga ang kagalakan na sa Diyos, ang gusto ng Diyos, huwag tayong mabuhay sa kasalanan. At yung kasalanan ang nagpapalungkot sa tao. At para tayo makapagpatuloy sa Diyos, tayo po yung manalangin. At ito po yung nade-develop. At pandalwa at panlima po, nating po na pag-aralan, yung gutom, yung hunger. Alam niyo po, kami po ay, ako po, meron noong nakaraang panahon, nung hindi pa ho ako mananampalataya, ako ho ay meron talagang isang barkada, pero marami akong barkada, kaya nga ako nakasali sa fraternity, parating gutom, so nakasali ho ako sa fraternity, pero meron akong isang barkada na laging gusto kong kasama. Kahit saan kami pumunta, magkasama kami. Kaya nga ako, nung kami po ay nagsimba, magkasama pa rin kami nung kami nagsimba. Pero salamat sa Diyos, ako yung kanyang kinahabagan. Meron akong isang kasama, barkadang dikit, kami, nagkakape kami, kung isang baso, doon na kami nagkakape. Kakain kami sa isang pinggan, doon ako makatira sa kanila, at siya din, malimit sa amin. Yun. So, bakit ganun? Dahil nasasabik ako na gusto ko lagi siya kasama, dahil yung aking harmony, sabi ko nga, harmony, yung gusto ko, ay gusto niya rin. At pagkasama mo siya, ay lagi kang sabik na gusto siyang kasama Yung, halimbawa, dahil ang gusto namin, lagi kami pumunta sa bundok. Magkasama kami laging dalawa pa bundok.
Nanghuhuli ng kung ano doon mahuhuli. Dahil yung harmony namin, kaya ako lagi kung gusto ko yung hanapin, apuhapin siya sa aking buhay, gusto ko lagi siyang kasama, because yung harmony namin ayos. At yung kagalakan namin nandun. Kaya yung pananalangin, doon po tayo tinuturuan ng Diyos na lagi po nating mahahanapin siya, mga minamahal. Mga minamahal po namin tagsubaybay. At syempre, yung number 6 po natin tinalakay ng last, ay yung high view of God. Nga, sabi ho ng talata doon, yung high view, yung taas ng tingin mo sa Diyos. Dahil hindi maaari, mga minamahal, na ikaw, nananalangin ka sa Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nakilala mo siya, hindi mo alam kung sino siya, hindi po maaari yun. Kaya si Haring David, ganun na lamang, siya'y hari, nung siya'y nakagawa ng kasalanan, nanikluhod siya because of, kilala niya kung sino yung Diyos Yung Diyos na kanyang pinagkasalanan, mga minamahal. Kaya kung gusto niyo pong lumago sa inyong buhay pananampalataya, pray. Manalangin po tayo. Prayer is the key para tayo lumago sa ating pong buhay pananampalataya. Isa pong aspeto para po tayo makapagpatuloy sa paglilingkod at lumago sa ating buhay pananampalataya is prayer. Mga minamahal, pray. Mahalaga po ang pananalangin. Wag ho kayong titigil sa pananalangin dahil ang pananalangin po ay napakahalaga. Mahalaga po yan. At ngayong gabi, atin pong itutuloy muli. Yun yung ating, siyempre, yun po pa rin hanggang ito walang hanggan ang ating pag-aaralan ay paglagong buhay espiritual. So, ngayong gabi, atin pa rin yung pag-aaralan yung prayer. Pananalangin. Dahil, mahalaga nga ito Dapat po tayo matutong manalangin upang tayo po ay lumago sa ating pong buhay pananampalataya. At sana po sa inyo pong mga nanonood at nakikinig, sana po yung malaking katulungan. Yun pong atin pong napapag-aralan. Dahil ito po ang isa sa susi upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating pong buhay pananampalataya. Manalangin po tayo sa Diyos. Isa pong susi. Kaya ngayong gabi, ay ating pag-aaralan uli. Kadugsong. Kadugsong po yan ng ating pong pinag-aaralan. So, ngayong gabi ating pong pag-aaralan yung prayer po uli at ating pong makikita sa verse 1 to 4. Akin na munang babasahin. Sabi po ng talata, may masisense kayo dito na kumbaga po yung kalooban niya. Sa verse 51, akin nung babasahin. Sabi po ng talata, hanggang 4. Sabi po dito, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Ano po yung masisense natin dito na kanya pong kumbaga po yung kalooban? Ito po. When we pray, sabi nga po diyan, why it is important when we pray, ito po yung sabi, number 7, pagpapatuloy po, to develop our sincerity. Pag sinabi pong sincerity, marked by genuineness. True. Genuineness. Pag sinabing sincere ka, sabi mo pa nga dito, free of dissimulation, free from adulteration, pure. Pag sinabing dissimulation, to hide under
apples. Ano? Yun po palang ibig sabihin yun, pag ikaw ay sincere, kumbaga po ay hindi ka nagtatago doon sa kumbaga may mabulaklak mong salita. Ano? Ang ibig ko pong sabihin, hindi ka nagtatago doon sa mabulaklak mong salita, kundi ikaw ay totoo, sincere ka doon sa iyong sinasabi. Ano? Dahil si David po, sabi ko nga sa inyo, itong tagpo pong ito sa 2 Samuel, akin naman pong babasahin, para atin pong makuha muli yung atin pong tinatalakay. 2 Samuel, gusto na ka Samuel dili? First King, 1 Samuel, 2 Samuel. Yan. 2 Samuel chapter, kung di ako nagkakamali po ay 12. Tingnan niyo po. Chapter 12. Verse 7. Ito po nung tinuligsa na po ni Prophet Nathan si Haring David doon sa kanyang ginawang masama. Ang sabi po dito, at sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ano po yung tagpong yun? Bakit siya sinaway? Akan mo nang pagtiyagaan yung pakinggan yung talata, verse 1 hanggang 6. Para atin hong makuha, yun hong ating pinag-aaralan. Bakit siya naging sincero? Totoo. Ano? To hide under apples. Hindi siya nagtatago doon sa kanya pong magagandang salita, kundi yung kanyang sinasabing totoo. Ano? So, ang sabi ng talata, ito po yun. Bakit nangyaring siya naging sincero doon sa kanyang panalangin? Ito po yung sabi. Sa madalit sabi, ganito po. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Bakit? Kaya po sinugo dahil si David nga gumawa ng kasalanan. Sabi na talata, at siya'y naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, may dalawang lalaki. Ito po yung talinhaga ni Nathan. Sabi po ng talata, may dalawang lalaki sa isang bayan. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Yung dalawang tao pong yun ay si Uriah at si Haring David. Yun po yun. Pero talinhaga yung sinabi ni Nathan dahil hinuli nga niya. Ano? At sabi pa ng talata, ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting korderong babae. Ano? Yung isang korderong tupa na babae na kanyang binili at inalagaan at lumaki sa kanya at sa kanyang mga anak. Kumakain ng kanyang sariling pagkain at umiinom ng kanyang sariling inumin at humihiga sa kanyang sinapupunan at sa kanya'y parang isang anak. Yon. At naparoon ang isang maglalakbay sa mayaman. Tingnan niyo po, saan pumunta po yung maglalakbay? Sa mayaman. At ipinagkait niya ang kanyang sariling kawan at ang kanyang sariling bakahan na ihanda sa naglalakbay na dumating sa kanya, kundi kinuha ang kordero ng mahirap na lalaki at inihanda sa lalaki na dumating sa kanya. Tingnan niyo po, yun pong mayaman, ipinagkait doon sa bagong dating na malalakbay yung kanya pong baka at tupa. Pero ang ginawa ng mayaman, kinuha yung sa mahirap. Sabi pa ng talata. At ang galit na David ay nag-alab na mainam laban sa lalaki. Tingnan niyo po, nagalit si David. Dahil, ba't parang hindi tama? Mayaman ka. Bakit? Mayaman yung usapat, kinuha na nung mayaman, yung kordero ng mahirap. Sabi ng talata, at kaniyang sinabi kay Nathan, buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa. Sabi ni David kay Nathan, buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Yan, sabi ni Haring David. At isasauli ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito at sapagkat siya'y hindi naawa. Tingnan niyo po yung tagpong yun. Ano? Sabi ni David, karapat-dapat sa kamatayan dahil kinuha niya yung pagmamayari ng mahirap. Hindi siya naawa at ibabalik na makaapat. Pero sabi po ni Prophet Nathan, at sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ikaw yun.
Sabi po nung mahirap pong salansangin ng hari. Pag ikaw ay propeta, mahirap po. Hari, sasalansangin mo. Sasawatayin mo sa kanyang kasalanan ay hari. Ba't ang sabi po dito, at atin pong ituloy, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel, at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul, at ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ng mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan, at ibinigay ko sa iyo ang sangbahayan ng Israel at ng Huda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kaniyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Hiteo, at iyong kinuha ang kaniyang asawa upang maging iyong asawa, at iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Ngayon nga'y, verse 13, ito na po yung respond ni David. Sa madalit sabi, sinawata siya, ito po yung sabi ni David. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Sabi ni Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Hindi niya sinabing, anong pakialam ko sa iyo? Hari po siya eh. Mahirap po salangsangin ng hari. But yung kanya pong, kaya po nangyari yung prayer, yung kanyang sincerity in prayer to God, because of this. Dito po sa tagpo pong ito, kaya po nangyari po yung Psalms 51, na ang sabi po niya, maawa ka sa akin. Yun po yung sabi, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Bagaman ako nagkasala, Panginoon Diyos, ang dami mong ginawa sa akin mabuti. Ang dami mong ginawa sa akin, iniligtas mo ako kung saan saan. But nakagawa po rin ako ng kasalanan sa iyo. Kaya ang respond niya, yung to develop our sincerity to God. Ito po yung kanyang respond. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Pagdating ng verse 2, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan. Verse 3, sapagkat kinikilala ko ang aking kasamaan. Verse 4, laban sa iyo lamang ako nagkasala. Tingnan niyo po. Makikita niyo po yung sinseridad ng pananalangin. At alam niyo po, pag tayo po yung mananalangin, di po tayo talaga dinidevelop ng Diyos yung ating sincerity to God. Yun yung sincere natin sa Kanya. Yung pagiging, kumbaga po, ang sabi, true. Ang sabi po diyan, hindi po tayo yung pure, yung totoo tayo sa Diyos. Ang sarap kasing maging totoo tayo sa Diyos eh. Hindi po tayo magiging sincero sa pananalangin. Una, pag hindi po tayo true o totoo sa Diyos. Mahirap po maging sincero tayo sa pananalangin. Unang-una pagka hindi nga tayo ayos sa Diyos. Kaya nga sabi dito, to hide under a false. Hindi po tayo nagtatago doon sa magagandang mabulaklak nating sinasabi sa Diyos. Marami kasing tao sa atin, malimit, pag nakapagsalita ng magaganda, parang totoo nga. Pero sa Diyos, hindi po ganon. Ang Diyos po'y sincero. Ang Diyos po'y alam ang lahat ng bagay. Pag tayo po ay nananalangin, din po tayo tinuturuan ng Diyos na maging sincere. Sa Diyos. Kaya si Haring David, kung nyo pong isesense, yung kanya pong panalangin, verse 1 to 4, makikita po ninyo yung kanyang pagiging sincero, yung kanyang pagiging totoo. Sabi nga diyan marked by genuineness. Ito po yung pagiging genuineness mo sa Diyos. Madedevelop yung ating pagiging totoo sa Diyos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga minamahal, ang hirap maging sinungaling sa Diyos. Ang hirap maging sinungaling. Kaya nga yung ating napag-aralan, yung Psalms 139 verse 1 to 3. Sabi nga ng talata, iyong nasisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong aking napag-uunawa ay pag-iisip sa malayo, wala pang salita sa aking bibig, ay iyong natatalastas na ng buo. Tingnan nyo, kaya kayo mananalangin sa Diyos,
Di na po tayo tinuturuan ng Diyos, dinidevelop ang ating sinseridad, yung sincere mo, yung pagiging totoo mo sa Diyos. Pure. Kaya hindi ka nagtatago doon sa mabulaklak mong sinasabi. Kaya nga, marked by genuineness. Ano? Isa po sa genuineness yung pagiging sincero. Kaya kahit sa panliligaw, pag ikaw ay sincere sa iyong panliligaw, pag ikaw ay totoo sa iyong panliligaw, ay hindi ka basta-basta nanliligaw. May ginagawa kang effort, mga minamahal. Ano? Yun po yun. Ay ganun din po sa pananalangin sa Diyos. Pag ikaw ay sincere sa pananalangin, ay kahit bagaman mahirap ang manalangin, bago tayo makapasok sa esensya ng pananalangin, mahirap. Pag tayo po yung nananalangin tingnan nyo, pag tayo po yung nananalangin, diyan papasok ang kung ano-ano nasa isip natin. Ay, may babayaran pang utang. Nangyayari din po yung saan pa ako nananalangin. Nawawaglit, nawawala yung aking kaya. Dapat tayo maging focus, at sincere. Maging totoo, maging dedicated tayo sa ating ginagawa. Maging sincere tayo, yung true. Maging totoo tayo sa ating ginagawa. So, sabi, to hide under a false delusion. Sabi, free of dissimulation. Free of dissimulation. Hindi po doon yung dissimulation to hide under a false. Hindi po ganun. Pag tayo po ay sincero sa ating panalangin, tayo po ay totoo sa ating sinasabi sa Diyos. At isa sa buhay espiritual, para po tayo lumago sa ating pong buhay espiritual is prayer. Kayo po ba'y nananalangin sa Diyos? Mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig. Mahalaga po manalangin. Kaya po tayo manalangin sa Diyos. Yan po yung isa sa aspeto upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos is prayer. Pray, pray, pray. At hindi takot si Satanas doon sa ikaw ay active sa gawain. Si Satanas ay takot doon sa taong nananalangin talaga. Hindi ka takot doon sa ikaw ay kumakanta. Hindi si Satanas takot doon sa ikaw ay kumakanta sa choir. Hindi takot si Satanas na ikaw ay may ministry. Hindi takot si Satanas doon sa ikaw ay kumbaga po ay maraming ministry ang ginagampanan dito sa iglesia. Si Satanas ay takot doon sa taong kayang bumaluktot ang tuhod at manalangin sa Diyos. Diyan siya takot na takot. Dahil ang kapangyarihan natin ay nanggagaling sa Diyos at kinakailangan nating manalangin upang tayo bigyan ng Diyos ng karunungan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mga minamahal. Kaya itong ating pong pinag-aaralan, nawa po yung makatulong sa atin upang tayo po lumago sa buhay spiritual. Prayer. At isa nga sa atin na pag-aralan, sabi nga, to develop our sincerity to God. Pag ikaw ay sincere sa Diyos, ay mahirap kang paalisin doon sa paglilingkod. Pag alam mo yung ginagawa at ikaw talaga'y totoo sa Diyos, dedicated ka sa Diyos, nabubuhay ka sa kalooban ng Diyos, sincero ka, ay mahirap kang paalisin sa buhay pananampalataya. Kaya marami hong Kristiyano, ako'y naniniwala, kaya maraming Kristiyano ang nawawala sa paglilingkuran because of lack of prayer. Mga minamahal, pray. Bagaman mahirap manalangin, tulungan tayo po yung magpatuloy sa pananalangin. Yun po yung mahalaga. Pray. Kaya nga sabi nga, laging kinakanta sa mga bata, pag nagtuturo kami, read your Bible, pray every day as you grow. Read your Bible and pray every day. Pray every day. As you grow. Yun po yung kanta. So yun po. Kaya mahalaga po ang pananalangin. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Hindi pa ho ngayon, hindi pa tayo tapos. Yun po, manalangin po tayo para po tayo mapagpatuloy sa atin ng buhay pananampalataya. Number 8 po, mga minamahal na atin po na pag-aralan. Akin hong mabasahin yung 4 and 7. 1 to 4 and 7 ulit. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang.
Hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay aring ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Verse 7, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Number 8 po natin mapapag-aralan. Pag-aaralan is yung, sabi po dito, ng verse 2 and 3. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laging nasa harap ko. Ating walong pag-aaralan ngayon ay yung, sabi po dito, to develop our sensitivity to God. Yung sensitive tayo sa Diyos. Alam niyo po mga minamahal, ang Diyos ay banal. Di ba? Ang Diyos ay banal at aayaw ng Diyos ng kasalanan. Di ba? So kung ang Diyos ay banal at aayaw ng Diyos ng kasalanan, therefore, ayaw ng Diyos sa atin na tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Dapat ikaw ay sensitibo sa Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos, dapat yun yung iyong gustong gawin. Kaya sabi ng talata, laban sa iyo lamang ako nagkasala. So, si David ay sensitive sa Diyos dahil yung kanyang kasalanan na kinaayawan ng Diyos ay kanyang nagawa. Yan yung ba nakukuha mong minamahal? Yung kasalanan na kinaayawan ng Diyos ay kanyang ginawa. Kaya nga sabi ng talata, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan. Panginoon, patawad po. Ay, marami pong mga Kristiyano ngayon, kaya hindi po lumago sa buhay pananampalataya, ay tuwang-tuwa sa kasalanan. Yes, wag po tayong patuloy. Kumbaga po tayo po ay maging sensitibo sa Diyos. Kung anong kinaayawan ng Diyos, tayo po bilang isang tao, sadya pong tayo babagsak. Pero humingi po tayo ng tawad. Lagi po tayong magpalinis sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang naglilinis sa atin, mga minamahal. Hindi po tayo, hindi po sa ating performance. Kaya po yung nagtuturo, yung mga dating daan daw, para tayo daw po ay maligtas, ay kagagaling naman ng mga yan. Para daw tayo maligtas, gumawa ka ng mabuti, magpakabuti ka lang para kay maligtas. Hindi nila nauunawaan yung tinuturo ng Biblia. Ipinapangaral ng Biblia na tayo makasalanan. At kung wala ang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, tayo walang magagawa. Hindi tayo maaaring maligtas sa pamamagitan ng ating performance. Kaya ito po, si David, bagaman siya po'y hari, marami siyang nagawang maganda sa paningin ng Diyos. Ba't nung siya po'y nagkasala, siya po'y sensitibo sa Diyos? Kaya nga sabi ng talata, balik po tayo dun sa atin kung sa Samuel, verse 12. Sabi po ng talata, at sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, pinahirap kita ng langis na maging hari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul at ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan at ibinigay ko sa iyo ang sangbahayan ng Israel at Huda at kung totoong kulang pa ito ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit nga iyong walang kabuluhan ang salita ng Panginoon? Ibig sabihin, yung mensahe
ng Panginoon na pinadala kay Prophet Nathan, ito po yung sinabi ni Prophet Nathan na sabi, bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon? Ibig sabihin, ba't ikay gumawa ng kasalanan? Ibig sabihin, naunawaan nyo ni David, mga minamahal, sensitibo siya kung ano yung naramdaman ninyo, kung ano yung kumbaga po ay saloobin ng Diyos sa kanya. Nagalit sa akin ang Diyos. Galit sa akin ang Diyos. Kaya sabi niya sa verse 13, ito na lang po ang kanyang nasabi. As sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Kamusta po tayo, mga minamahal? Kung tayo po'y nagkasala, back in prayer. Bumalik tayo sa pananalangin. Sabi nga ng talata siya'y tapat at banal na tayo patatawarin. Siya'y tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. No? Ang Diyos po'y tapat. Bumalik po tayo sa paglilingkod. Bumalik po tayo sa gawain sa Diyos. Dahil wala pong kahinat ng maganda pag tayo po ay lumayo lalo sa Diyos. Biruin mo yun. Yung nagbibigay ng buhay, nilayuan mo. Bumalik po tayo sa Diyos. Back in prayer. At kung ikaw ay nahihiya, bakit ako nahihiya? Matagal na ako hindi natin simbahan. Hindi po yun. Huwag ho kayong mahiyang umattend muli ng pananambahan. Yan po'y daya lang na Satanas. At isa po sa makakatulong sa atin para po tayo makapagpatuloy sa gawain. Prayer. Pray. Yun po yung naramdaman ni David. Kaya ito na lang yung kanyang panalangin. Basahin niyo po itong Psalms 51. Inyo po makikita talaga dito. Kaya ang sabi po niya, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Yun po yung sabi niya Sabi nga niya doon sa sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At nung sinaway siya ni Prophet Nathan at sinabi niya yun, ito yung naging resulta. Psalms 51. Sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa iyong malumanay na kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan at linisin mo ako sa aking mga kasalanan sapagkat kinikilala ko ang aking mga kasalanan, mga pagsalangsang at ang aking mga kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay aring ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Tingnan niyo po. Kaya sabi dito, ngunit ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa loob na sangkap. Doon sa aking puso, sa akin, nagnanasa ka ba't ako'y nagkasala? Sabi mo nga po ng talata, at sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo akong lubos, linisin mo ako ng hisopo, at ako'y magiging malinis, hugasan mo ako, at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagparingan mo ako ng kagalakan at kasayahan, upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Tingnan niyo po yung kanyang prayer. May sense niyo po dito yung kanyang prayer. Nung siya po yung nagkasala, alam niyang siya yung kanyang nagawang kasalanan ay mabigas sa harapan ng Diyos. Siya po yung sensitibo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Doon pa lang nung tinawag pa lang siya, yung inanoint ni Samuel, yung inanointan siya ni Samuel ng langis para maging hari. Di gano'n siya po yung lumaban kay Goliath, siya po yung tumalo kay Goliath, Doon pa lang siya sensitibo na. Kung inyo mapapansin, nung nilalait ni Goliath ang Diyos ng Israel, siyang lumaban. Bakit nilalait ang aking Diyos? Dahil hindi niya ma-take yung kanyang Diyos ay nilalait ng ibang tao, na hindi tulig. Nasabi ng talata, kung hindi tuling, ito ba ito nilalait ang aking Diyos? So doon pa lamang, talagang pagka Diyos ang usapan, si David ay talagang sensitibo. Talagang siya pag Diyos ang usapan, siya ngay according to my heart. Sabi ng talata, galing sa puso ng Diyos. Si David. Kaya, nung siya nagkasala, mabigat sa kanya.
hindi maganda, ako nagkasala laban sa Diyos. Ito yung panalangin niya. Let us back in prayer. Bumalik po tayo sa pananalangin. Ang sarap pong manalangin sa Diyos. Minsan, dinadaya lang tayo ng diablo eh. Pag tayo mananalangin, kumbaga po ay inaaruhan niya tayo ng kumbaga po ay nakalulugod sa atin agad. Yung paburo sa atin, inaaruhan niya tayo ng makakapag-divert para tayo manalangin. Yan po si Satanas eh, mautak po siya. Siya nga yung ang ang father o player, yung kasinungalingan. Kaya magaling siya sa pagsisinungaling, o kung bagay sa tricky siya eh, madaya din siya. Kaya tayo po yung manalangin. Mas lalong kung si Satanas po patuloy na tayo po ginugupo, ay mas lalo po tayong manalangin. Kaya ito po, to develop our sensitivity sa Diyos. Minsan tayo po hindi na sensitibo sa sa damdamin ng Diyos. Ang Diyos po ay galit sa kasalanan. Kaya dapat tayo po ay maging sensitibo sa Diyos. To develop our sensitivity to God. At paano po yun madedevelop? When we pray. Pag tayo po ay mananalangin. Pag tayo po mananalangin, hindi po nade-develop yung ating sensitivity to God. Mahalaga po yun. At kaya, biyaya po na meron po tayong pag-aaral lagi ganito. Napakahalaga po ng pananalangin. Sabi nga po ng talata diyan, sensitivity, the tendency of become upset. Upset. Hindi ka tuwa. Malungkot ka about things are done to you or said about you or relate to you. Kaya nung sinabihan siya ni Prophet Nathan, hindi siya masaya. Sensitive siya doon sa kanyang ginawa at sensitibo siya doon sa Diyos na kanyang pinagkasalanan. Kaya siya nanalangin. Kaya sabi po din yung Psalms, at nang basahin Psalms 25 verse 7. Sabi po, dinggin mo o Panginoon pagka ako'y sumisigaw ng aking tinig, maawa ka sa akin at sagutin mo ako. 25 verse 7. Oo nga, ito nga. Sabi mo, dinggin mo ako, o Panginoon, pagka ako'y sumisigaw ng aking tinig, maawa ka sa akin, at sagutin mo ako. So, yun po yung sabi po dito pa, ng Psalms 39, verse 8. Hindi ito. Sige, ito po sa verse 1 ng 51. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Kaya sabi niya, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According unto the multitude of thy tender mercy, blot out my transgression. Kaya nga, ang sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, linisin mo ako sa aking pawiin mo ang aking mga pagsalangsang. Dahil alam niya, siya'y nagkasala, sensitibo siya doon sa kanyang nagawang kasalanan, and sensitibo siya doon sa Diyos na pinagkasalanan niya. Kaya yun yung kanyang panalangin, mga minamahal. And number 9, na atin pong pag-aaralan, kapag tayo po nananalangin, ito po, verse 7 again, 10 and 15, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O
O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Verse 15, O Panginoon, bukin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Ano yung makikita po natin ditong number 9? To develop our submission to God. Yun pong ating pagpapasakop sa Diyos. Pag tayo po'y nananalangin, mga minamahal, dini po tayo, ibig sabihin po, ng pananalangin, ikaw ay to submit. Nagpapasakop ka sa Diyos. Ano? Kaya, sabi nga ng talata, linisin mo ako. Ibig sabihin, siya, nakikipag-usap sa Diyos, nananalangin siya sa Diyos, na, Panginoon, binibigyan ni David ang Panginoon sa kanyang buhay ng pahintulot. Bagaman sadyang ang Diyos ay kahit hindi mo bigyan siya ng pahintulot, ay kaya niyang ikaw ay ibuin. Ano? Pero sabi dito natin makikita, yung submission, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako. Ibig sabihin talagang yung submission niya, yung kababaan niya. Bakit? Dahil siya nagkasala eh. Verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Ano? Hindi siya ma-pride. Ano? Ito po yung, kumbaga po ay, may pride na hindi nakakain eh. Pride. Yung pride mo. Pero yung fried chicken at fried fish, nakakain po yan. Ano? Ito yung, si David po, bagaman hari, yung submission niya sa Diyos ay develop. Ano? Si David ay man prayer din po siya. Siya po yung mapanalangin din. Bagaman siya po yung bumagsak, ito po yung tendency. Siya po yung nananalangin. But yung submission, to develop our submission to God. Yung prayer, ito po yung nadidevelop. Pag tayo po yung nananalangin, ito po yung nadidevelop. Ano? At dito ka po lumalago sa iyong buhay pananampalataya pagka ikaw ay submissive sa Diyos. Ano? Madali ka ng kumbaga po ay makapagpatuloy sa paglilingkod kapag ikaw ay submissive sa Diyos. Dahil ang isa naman, kaya isa din, ano? Yung sarili natin, madaya po ito. Ano? Kala mo ikaw ay, kaya minsan marami natitiso. Ano? Preaching na napatapang-tapang, ang preaching natitisod, ang tapang naman mga arali pastor. Ano? Kapag hindi ka submissive sa pastor, hindi ka na rin submissive sa Diyos. Ano? Kapag ikaw walang galang sa pastor na inilagay ng Diyos diyan, hindi ka na rin mapagpasakop sa Diyos. Ano? Dahil doon nga sa inilagay ng Diyos, hindi ka mapagpasakop. Ay lalo na sa Diyos na naglagay diyan. Ay ako sa Diyos mapagpasakop. Hindi po yun pwedeng ipaghiwalay. Na ikaw ay submissive sa Diyos, mapagpasakop sa Diyos, and yet hindi ka nagpapasakop doon sa nilagay ng Diyos, hindi po yung pwede. Ano? Kaya, to develop our submission to God, prayer. Ano? Prayer. Manalangin po tayo. Kaya sabi dito ng talata, kung inyo pong masesense, linisin mo ako ng hisopo. Masaya pa? Likhaan mo ako ng malinis na puso. Ako, Panginoon. Ano? Talaga yung kanyang pagpapasakop, yung submission niya. Ano? Sa Diyos. Ano ang sabi pa? O Panginoon, bukin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Ibig sabihin, talagang siya, nung nagkasala, ay inamin talaga niya yung kanya talagang pagpapakumbaba, yung kanya pong, siya po talaga ay down na down nung panahon na yon. Nung siya po yung nagkasala, sabi nga ako yung nagkasala sa Panginoon. Kaya nung siya po yung nagkasala, siya po yung bumalik sa pananalangin at ito po yung naging resulta, at ang resulta po na yan ay yung lalong pagpapasakop sa Diyos, mga minamahal. Yun po yung resulta, lalong pagpapasakop sa Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, gusto niyo po lumago sa inyo pong buhay pananampalataya, wag po natin pababayaan ang pananalangin. Napakahalaga po ng buhay pananalangin. Mahalaga po yan. Wag po natin pababayaan. Kaya nga sabi po dito, submissive, the state of being obedient.
The act of accepting the authority. Tingnan niyo po. The state of being obedient. Masunurin. Yung submission. Kaya nung siya po nagkasala, hindi na siya nagdalawang isip, nanalangin na po siya. At ano pa sabi po? The act of accepting the authority. O nga ako yung nagkasala ang Panginoon lamang ang talaga yun. At pag tayo po yung nananalangin, doon po tinuturuan tayo ng Panginoon maging mapagpasakop sa Diyos. Kaya kita sa taong submissive sa Diyos, kita yung kanyang buhay. Na mapagpasakop sa Diyos. Pagka ikaw ay hindi hilahin sa gawain, maraming Kristiyano, hilahin sa gawain. Dapat ganang Kristiyano yung lagi pang paalalahan ng magsimba kapag araw ng linggo. Hindi na. Yun ay buhay na po natin. At tuwing linggo at Miyerkules, yun po ay para sa Panginoon. At hindi nahilahin. Kaya manalangin po tayo para po tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Lagi nagtuturong yung tithes and offering niyan yung tithes niyan magbigay kayo. Hindi po, yun po kasama na pa ikaw po yung mapagpasakop sa Diyos. Submit, ikaw nagsasubmit sa authority ng Diyos. Yun po, utos yun ng Diyos Hindi po yun utos ng pastor. Utos po yun ng Diyos. Yung 10% ibigay mo, yun po yung utos ng Diyos. Hindi yun utos ng pastor, utos ng Diyos. Kaya pa ikaw ay mapagpasakop sa Diyos. Kung ano yung tinuturo ng tagapanguna natin, ikaw ay mapagpasakop din doon. Bakit? Submissive ka sa Diyos yung nade-develop na yung iyong submission to God. Sabi nga, ako ay nagpasakop sa Diyos. Ay doon pag sa nilagay ng Diyos, hindi po yung pwede pagbihiwalay. Ayaw ko dyan, gusto ko sa Diyos lang magpasakop. Hindi ko, ayaw ko dyan sa nilagay ng Diyos. Hindi yung po pwede. Yun po yung kasinungalingan, kahipokrituhan po yun. Kung ikaw ay submissive sa Diyos, submissive ka din sa nilagay ng Diyos na tagapanguna. At ano yung mangyayari para tayo po lumago at maging submissive sa Diyos? Prayer. Prayer. The state of being obedient, the act of accepting the authority. Yan po. Kaya nga submission magpapasakop. Yun. At paano yung mangyayari? Manalangin po tayo. Pag tayo po yung kontrolado ng Banal na Espiritu, doon po tayo po yung mapagpasakop sa Diyos. At paano yung mangyayari? Pray. Manalangin po tayo. Gusto niyo po makapagpatuloy sa iyong buhay pananampalataya? Manalangin po tayo. Manalangin. Napakahalaga ng panalangin. And number 10, sabi po dito, mahaba po ito, to develop our seriousness to God. Yung kaseryosohan natin sa Diyos. Ito yung mahirap Pagka ikaw hindi seryoso sa isang bagay, hindi ka dyan mapapapokus. Yun yung totoo. Ako po ay dati, nung ako po yung nag-aaral, hindi po ako seryoso. Kaya wala akong natutunan. Pag sinabi yung seryoso, ay talagang dedicated ka dun sa iyong ginagawa. Sabi nga dito, deeply interested, devoted, involving or deserving a lot of thoughts, attention, or works. Tingnan niyo po, ang sabi doon, to develop our seriousness to God, ang Diyos ba ay hindi deserving? Doon sa kaseryosuhan ng iyong paglilingkod? Kaya basta mo na lamang iwanan ang Diyos na nagligtas sa iyo, na sinasabi mong ikay ligtas? Kaya sabi niyo, involving or deserving a lot of thoughts, attention, or works. Maraming mga mananampalataya po ngayon, kaya hindi tumuyag sa buhay paglilingkod dahil walang kaseryosuhan. Mga minamahal, seryoso po ang buhay na ito. Seryoso po yung mga pangako ng Diyos. Seryoso po yung katotohanan na sinasabi ng Diyos sa Biblia. At seryoso po ang kamatayan. At pagka ikaw na sinasabi mong nagligtas ka na,
at ikay pabula-bulati sa paglilingkod para bagang wala kang focus, hindi ka seryoso, ay delikado po yan. Kaya sabi dito deeply interested. Sabi ko nga po, nung ako hindi pa mananampalataya, ako ho ay may pangarap. Simpleng pangarap lang. Ako may pangarap, ako ay makapagbuo ng bike. Hanggang ngayon po, diyan pa rin yung bike kong pangarap. Na pinagtrabahuhan ko nung ako po bagong graduate ng high school, gusto kong magkaroon ng bike. Ako'y seryoso. At pinasok ko ng construction, bagaman mahirap. Pinasok ko, bagaman mahirap. Alam niyo mga minamahal, dahil sa aking kaseryosohan, pinasok ko ang construction at ako nakabuo ng aking ginugusto. Alam niyo po, pagka kayo seryoso sa paglilingkod, mahirap kayong paalisin sa paglilingkod. Ito po yung nangyari kay David. Siya po yung bumagsak sa kasalanan, hindi po doon natapos. Hindi po siya nagpabula-bulate. Lalo po siyang nag-iigi sa buhay paglilingkod. Nade-develop yung ating kaseryosohan sa Diyos, nade-develop yan pagka tayo po ay nananalangin sa Diyos. Imposible ho kasi na seryoso ka. Sabi ko nga, pagka hindi seryoso panliligaw, ay mahirap po yan. Mahirap po. Sa lahat ng bagay, pag hindi ka seryoso, walang mangyayari. Walang mangyayari. Pag ikay hindi seryoso maghuhugas ng pinggan, tatama rin kalaang. Pag ikay hindi seryoso sa lahat. Pag ikay napasok at hindi ka seryoso, titigil ka. Paano tayo makapaglingkod? Paano tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Pray. To develop our seriousness to God. At kung ikay ligtas na naman, ay magsumika po tayo. Kung ikay nagsasabi man ng palataya, magsumika po tayo. Kaya nga po tayo tinuturuan dito nang malaman natin para tayo makapagpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ito pong panalangin, ito po ay napaka-effective. To develop our seriousness to God. Kaya sabi ng talata, verse 1, maawa ka sa akin, O Diyos. Ay lang, naman hindi pa ito seryoso. Nagmamakaawa na. Have mercy upon me, O God. Maraming Kristiyano daw, lumayo na sa gawain, nabubuhay na sa kasalanan, hindi pa rin humihingi ng tawad sa Diyos. Verse 2, hugasan mo akong lubos sa aking mga kasamaan, at linisin mo ako sa aking mga kasalanan. Verse 7, linisin mo ako ng hisopo. Verse 8, pagparingan mo ako ng kagalakan at kasayahan. Tingnan niyo po, bakit ganyan ang sabi niya? Dahil pag tayo pinagkakasala, nawawala po yung kagalakan natin sa Diyos. Wala. Tunay po yan. Nawawala yung kagalakan. Kaya ito po yung sabi niya seryoso siya na gusto niyang makabalik. Kaya sabi niya sa verse 12, ibalik mo, restore unto me the joy of thy salvation. Restore unto me the joy of thy salvation. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Bakit? Dahil minsan pag tayo po nabubuhay sa kasalanan, nawawala po yung kagalakan natin sa Diyos. Iba ho pag tayo bagong ligtas, talagang napakainit natin sa paglilingkod, pumulan, pumaraw. Sabi ko nga, biyaya po ng Diyos at ako'y nakapagpatuloy pa rin. Ako'y bagong mananampalataya, sabi ko nga, binabay ko po mula Siko hanggang Dagatag doon sa Ilaya pa. Bike. Dini po ako, kinikwento ko lang po, may dinadaanan akong shortcut doon at hinahabol pa ako ng aso. Paglabas ko ng construction, Wednesday, hapon, babike ako, paparong sa Dagatan. Aatin ako hanggang midnight prayer meeting. Talagang binabay ko po yun. Pabalik, bike din. Minsan, sakay na. Minsan naman, pagod na. May service naman. So, pag tayo seryoso sa isang bagay, mahirap po tayong paalisin diyan. Kaya, to develop our seriousness to God, let us pray. Kaya sabi po niya dito kaya ba't siya nanalangin ng seryoso? Dahil seryoso siya yung nakagawa ng... Dahil totoo siyang nagkamali sa Diyos at galit ang Diyos sa kanya, kaya siya nanalangin ng seryoso sa Diyos. At yung pananalangin pong yun, to develop our seriousness
to God. Kaya mga minamahal, mahirap pong palisin ang seryoso sa paglilingkod. Yun po yung totoo. At paano po yun magpapatuloy yung alab ng kaseryosohan? Pray. Nadaang kami po ay nalalamig din, pero manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Wala hong malakas sa atin. Itong nagsasalitang ito, hindi po ito malakas. Napakahina po ito. Ito po yung laging dapa. Nakadapa na. Para hindi na bumagsak. Nakadapa na. Lagi hong dapa. Ang dami kong kasalanan, nagagawa, but still, sa biyaya ng Diyos na sa paglilingkuran, at tayo po yung manalangin. At pag tayo po yung seryoso sa isang bagay, mahirap po tayong paalisin diyan. Kaya, para tayo pagpatuloy sa ating buhay pananampalataya at lumago sa ating buhay pananampalataya, let us pray. Pray every day as you grow. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, ito po, ang pinag-aaralan po ngayon natin dito ay yung buhay spiritual. Yun po yung akin pong topic ngayon. Ito po yung hanggang sa walang hanggan hanggang sa matapos natin, hanggang sa walang hanggan, hanggang sa pagbabalik na ng Panginoon. Joke lang ho. So, yun po yung atin pong pinag-aaralan. Sabi nga, yung paglagong buhay spiritual. At yung gusto niyo pong patuloy po tayong lumago sa ating pong buhay pananampalataya, buhay spiritual, lumago, let us pray. Isa pong kumbaga po ay aspeto para po tayo lumago ay pray. Prayer. Manalangin po tayo sa ating pong buhay. Kaya salamat po sa biyaya ng Diyos sa ating pong napag-aralan at nawa po ay tumatak sa ating pong kaisipan yung ating pong napag-aralan. So tayo po muna yung manalangin sa ating pong pagtatapos. Tayo po pumikit. Aming Diyos, muli salamat po Panginoon sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan. Nawa po Panginoon Diyos ay patuloy po kayo na magpaunawa sa bawat nakapakinig at sumubaybay ng amin po napag-aralan. Para po kami makapagpatuloy, kami po ay tinuturuan ninyo na palagi pong lumapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Wala pong malakas, lahat po'y mahina. Kaya lang po nakapagpatuloy sa biyaya ninyo. At isa po sa aspeto upang kami po'y makapagpatuloy ay buhay pananalangin. Huwag po namin pababayaan yung aming pong buhay pananalangin. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isang nakapakinig. Salamat po sa gabing ito. At nawa o Diyos, ay ingatan niyo po kami sa aming pong muling sa gabing ito, Panginoon Diyos, sa aming pamamahinga. Salamat po. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, bukas po uli, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, tayo po ay may online Bible study uli bukas. Nawa, inyo po kami uling samahan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Salamat po ng marami at God bless po.